Napakasarap mag-trail sa off-road, netizens. Kaya lang alam nyo kung anong problema? Napakamamahal ng mga off-road or enduro bikes dahil naglalaro ito sa around 150,000 to 250,000 pesos kung ang target mo is yung mga 200cc na off-road bikes. At nakakapanghinayang kasi sa mga hindi nakakaalam kung ano yung off-road na trail, ito yung dadaan ka sa putikan, sa lupa, sa batuhan, tawid ilog, etc. Depende kung ano yung level ng trail na tatahakin mo. Biruin mo yung ganung kamahal, ipanghaharabas mo lang. Kaya naman yung mindset ng iba, ano ba yung mura na pwede nating ipang off-road? Alam nyo na ang sagot dyan, Rusi. Sobrang dami nagre-request nito kaya bigyan natin ng review ngayong araw ang Rusi KRY 200. Tara! Actually, netizens, may latest version na yung KRY 200 na kung saan ngayon ay mas lighter na yung chassis niya na mas magugustuhan nyo, syempre, para hindi kayo ganun kapagod kung medyo akyatan yung tatahakin yung trail. Isa pa sa naging upgrade nila ay alloy na din po yung kanyang pinaka-rim at saka yung kanyang swing arm. O, diba? Pangmatibayan na rin talaga. Idagdag mo pa dyan yung kanilang updated na design nung decals. Actually, when you take a look nga dito sa KRY 200 ng Rusi, netizens, not too bad na talaga yung kanyang pinaka-design. Halata mo na talagang pang-enduro bike ang isang to at mai-enjoy mo na for off-road, especially na matatabunan din naman ng putik yung buong motorsiklo mo. Nakikita nyo rin na makapal yung kanyang mga suspension para syempre makasabay kung gagamitin mo siya sa sobrang lubak-lubak na kalsada. Matataas din yung pagitan ng kanyang fender pati nung gulong para magkaroon ng space para dun sa mga putik or may ipon na lupa dun sa gulong at dun sa fender at hindi sila magtama na magkukos na hindi na umandar yung motorsiklo mo. Pangatlo pa dyan ay kitang-kita nyo rin na off-road tires na rin ang ginamit ni Rusi sa mga gulong niya na merong size na 2.75/18 sa unahan at 110 by 90 16 naman sa likuran. Para syempre, mas malakas yung arangkada niya lalo-lalo na kung aakyat tayo. Yun nga lamang ay tube type pa yung kanyang mga tires. Syempre, dahil tube type pa ang tires nito, you can always bring Extreme 1 tire inflator and sealer para may peace of mind ka dahil yung simpleng bottle lang niya na yon, kung sakali man na mabutas yung gulong mo, sasaksak mo lang yon. Meron na siyang both ng air at ng sealer para matakpan yung naging butas ng gulong mo. O, diba, Stig? Pero hopefully naman ay wala naman tayo sigurong madadaanan na mga pako-pako sa kalsada, lalo na kung sa mga bundukan, diba? Isa rin sa napansin ko sa telescopic fork na suspension niya sa unahan, netizens, ay super sturdy yung looks niya at tila ba meron ng protection doon sa separation nung fork, kaya mas matibay ito kahit na mabangga-bangga. O di naman kaya ay matalsikan ng bato. Disc brake din po yung kanyang preno sa unahan at sa likuran, netizens. We can also expect reliable brakes if needed sa ating trail. Isa pa rin sa napansin ko na kadalasan ay tinatanggal nila kapag off-road is yung headlight. Pero kung aabutin ka ng gabi, napaka-importante pa rin ng headlight. Yung iba kasi tinatanggal na to kasi pwedeng mabasag. Pero kung mapapansin nyo dito kay Rusi, medyo maliit lang yung kanyang headlight at medyo nakaangat ng konti yung fairing sa head niya. Kaya hindi directly mauuntog yung pinaka-headlight mo na pwedeng mag-cause na mabasag. That's also something na pwedeng straight stock to stock ay gamitin mo na agad pang off-road. Isa rin, syempre, sa kakailanganin nyo ay yung malaking fuel tank. Kung usapang fuel tank ay generous yung fuel tank niya with 10 liters of fuel tank capacity. O, diba? Panalo na. Ngayon, para naman sa average fuel consumption, you can expect around 35 to 40 kilometers per liter. Very decent na yan for a trail bike. Talagang malayo na yung mararating mo bago mo maubos yung 10 liters na full tank mo. If nangangamba ka, for sure, yung mga kasama mo or may isa dyan na nagdadala ng gasolina just in case kakailanganin nyo ng refill. Now, let's talk about the engine. Sa engine ay meron tayong 200cc, 4-stroke na naka-single cylinder, air-cooled kaya easy to maintain, naka-single overhead cam at Euro 3 compliant na din po tayo para sa KRY 200. At sa mga magtatanong, carb type pa po ang trail bike na ito. Now, for the maximum power, we can expect 9.8 kilowatts at 5,000 RPM, habang very torquey naman ito at 14 Newton meters of torque at 6,000 RPM. We also have 9.2:1 na compression ratio at 63 by 62 millimeters naman na bore and stroke. So pagdating sa maximum power and output, I think yung ibubuga niya is all you need pagdating sa mga trail or off-roading experience. In fact, marami na din ako nakikita na naka-Rusi KRY 200 sa mga trail at sa mga nagva-vlog ng off-road. So meaning to say, nakagawa na rin talaga ng pangalan si Rusi pagdating sa off-roading or trail. One thing also to consider is yung weight, lalo na kapag ka
pa, may mga part na kailangan mo rin talaga tulungan yung makina sa pagbuhat ng motorsiklo, especially sa mga incline na mga kalsada. From 130 kilograms before, ngayon ay 115 kilograms na lang po siya. Napakagaan na niyan for a 200cc motorcycle. Isa rin sa dapat yung i-consider is dapat mataas yung ground clearance, syempre. Ang pangkaraniwan na ground clearance lang ng mga motor is nasa around 135 millimeters. Pero itong isang to ay tumataginting na 250 millimeters. Idagdag mo pa dyan yung mataas sa seat height, which is 850 millimeters. Pero sa mga magtatanong, especially sa mga Filipino height or short riders na kagaya ko, I'm just 5'4". Of course, hindi natin abot ang motorsiklo na ito. Pero kung pagkapares tayo ng height, ito pa rin yung kailangan yung gamitin if you're going to an off-road trail. Bakit kamo? Kasi merong mga part or mga dinadaanan tayo na lumulubog talaga yung halos kalahati ng motorsiklo mo. And you need a motorcycle na talagang mataas yung seat height at yung ground clearance para malagpasan mo yung mga ganong kind of road. Also, kung makikita nyo yun dun sa pinaka underbelly na part niya, protected din po ito nung pinaka chassis niya. Kaya, we can also have the peace of mind na kahit na matamaan ng bato ay matibay at kayang-kayang i-endure yan ng KRY 200. Mapapansin nyo rin, medyo nakapasok ng konti yung kanyang isang tambucho para syempre hindi masyadong kumain ng space dun sa side natin. In fact, nakatipid tayo ng space dahil nasa parang loob na siya nung tapalodo sa rear part. O diba, astig? Maiba naman tayo. Siguro dahil trail bike ito, may mga magtatanong pa rin talaga dyan kung ilan ang top speed. Kung sakali man na ita-top speed mo ito ay 95 kilometers per hour yung pwede mong expect na top speed sa kanya. Pero who needs top speed, diba? Kung ipang-aakyat mo talaga sa bundukan or off-road trail yung dadaanan mo. You can also see na parang may dalawa siyang palikpik doon sa unahan, netizens, that you will need, of course, let's say, madadaan ka sa mga medyo may mga sanga-sanga o kaya naman pwedeng matumba yung motor mo. It also helps para sa motor natin na magtuloy-tuloy yung andar even on these kind of trails. In fact, meron nga akong personal experience na hindi naman siya talaga super trail pero masasabi ko na rin talaga na akyat bundok at hindi talaga siya kalsadang normal. Off-road trail na rin may consider nung umakyat tayo sa Bukidnon sa Roti Peaks. At isa sa mga nasakyan natin dyan na habal-habal ay Rusi. So, it somehow give me the confidence na talaga tong Rusi ay may bubugan na rin. At yun nga, kung ang mindset mo ay panghaharabas mo lang din naman, di ba? This is a good option kasi di hamak na mas mura siya. Now, for the wheelbase, we have 1,410 millimeters. At para naman sa overall dimensions, we have the length of 2,020, width of 820, and height of 1,200 millimeters. O di ba? Super presentable at napaka-rugged ng look ng trail bike na ito, netizens. At marami talaga ang nag-aay na gamitin ito kasi nga, kung mag-offroad ka na lang din naman, malubos-lubos mo na ipangharabas talaga. Yung nasabi ko na regular na 150 to 250 or baka mas mahal pa yung ibang mas matataas na displacement. Itong Rusi KRY 200 ay nagkakahalaga lamang po ng 85,000 pesos. Pero before, nasa 73,000 lang siya kung makukuha nyo yung previous version. Para sa inyo, netizens, sulit na ba siya for a trail bike? I-comment nyo naman dyan sa ibaba. Anong masasabi nyo sa motorsiklo na ito? Nagustuhan nyo ba? Meron pa ba kayong mga ibang motorsiklo, sasakyan, or electric vehicle na gusto mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. I-visit nyo naman ako personally dito sa aking Nedi Shop, available sa Google Maps or Waze. At pwede namin kayong kabitan ng aming hybrid na top box. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.